Stranger no more. Immigration and the Christian call to love. Welcome to Truthfully Yours. Immigration is a complex and often controversial issue. But how should Christians approach it? What does the Bible say about ethical treatment of immigrants and refugees? Let's explore this vital topic. Kasama sa immigration ang mga taong lumilipat mula sa ibang bansa patungo sa isa pa, na madalas na naghahanap ng mas mahusay na mga pagkakataon o tumatakas sa mahirap na kalagayan. Ang mga refugee ay nagpipilitang tumakas mula sa kanilang mga bansa dahil sa digmaan, pag-uusig o mga natural na sakuna. Maraming iba't ibang pananaw sa immigration reform. Number 1, border security. Ang ilan ay inuuna ang pag-secure ng mga hangganan at paglilimita sa immigration. Number 2, economic impact. Ang iba ay nakatuon sa mga epekto sa ekonomiya ng immigration, parihong positibo o negatibo. Number 3, humanitarian concerns. Ang iba pa ay binibigyang diin ang mga humanitarian na pangangailangan ng mga imigrante at refugee. Factual claim. Milyon-milyong tao sa buong mundo ang nawala ng tirahan dahil sa alitan, karahasan at pag-uusig na lumilikha ng isang pandaigdigang refugee crisis. The Bible consistently calls us to welcome the stranger, to show compassion to the vulnerable, and to treat all people with dignity and respect. Leviticus chapter 19 verse 34 says, "You shall treat the stranger who sojourns with you as the native among you, and you shall love him as yourself. And for you were strangers in the land of Egypt. I am the Lord your God." This verse commands us to treat immigrants with the same love and respect that we would want for ourselves. Matthew 25 verse 35 says, "For I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me drink. I was stranger, and you welcomed me." Jesus identifies with the vulnerable, including the stranger, and says that how we treat them is how we treat him. The Old Testament is filled with stories of God's people being immigrants and refugees, reminding us of our shared humanity. Paano tutugon ang mga Kristiyano ng etikal sa isyu ng immigration? Action number 1, turuan ang iyong sarili. Alamin ang tungkol sa mga katotohanan ng immigration at ang mga hamon na kinakaharap ng mga migrante at refugee. Action number 2, itaguyod ang mga makatarungang patakaran. Suportahan ang mga patakaran sa immigration na makatao, mahabagin, at makatarungan. Action number 3, tanggapin ang dayuhan. Maghanap ng maparaan upang tanggapin at suportahan ang mga imigrante at refugee sa iyong komunidad. Mga halimbawa, magboluntaryo sa isang lokal na refugee center. Mag-donate sa mga organisasyon na nagbibigay ng tulong sa mga imigrante o basta makipag-ugnayan sa isang bagong kapitbahay. Action number 4, hamunin ang anti-immigrant rhetoric. Magsalita laban sa pagtatanggi at diskriminasyon laban sa mga imigrante. Action number 5, manalangin para sa karunungan at habag. Humingi ng patnubay sa Diyos at manalangin para sa mga apektado ng mga patakaran at immigration. Immigration is a complex issue, but our Christian faith calls us to respond with love, compassion, and justice. By welcoming the stranger and advocating for just policies, we can honor God and create a more humane world. What do you think? How can we better love our immigrant neighbors? Share your thoughts in the comments below and let us know what other topics you want us to explore on Truthfully Yours. Thanks for watching. God bless you.